Good morning po at kumusta na po ang ating pagtitiwala, pananampalataya? Kahit na tayo ngayon ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Minsan ang ating pera ay talagang kinakailangang i-budget. At kung tayo po ay kumakain dati ng masagana sa hapagkainan, medyo ngayon po ay kinakailangan natin bawasan. Pero ang katanungan, tayo po ba'y masaya kahit na ang ating pagkain ay kakaunti? At nakikita naman natin yung blessing ng Panginoon na habang kinakain natin ito ay lalo tayo nabubusog at hindi tayo nagkakasakit. Kaya napakaganda di po ba na ang Kristiyano ay masayang tunay kahit maraming pagsubok. Dahil nga ang pagsubok ay hindi naman nawawala yan. Ngayon, gusto ko po yung patatagin na tulad ko na pinatatatag ng salita ng Panginoon at dalhin sa Genesis chapter 12, 1 to 5. Ito po yung naging ama ng pananampalataya. Na dati-rati ay may alinlangan din siya. Pero habang siya ay tumatagal sa pagtitiwala, sa pakikipag-usap sa Diyos, doon niya nakikita yung kaganapan ng pagtitiwala. Okay, tingnan po natin sa talatang 1 ng Genesis, buklatin po natin ating Biblia, chapter 12, verse 1, ang sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Abram. So, Abram pa noon, hindi pa Abraham, Abram. Ibig sabihin ay itinaas, amang itinaas, God exalted Father, siya sabi. Lisanin mo ang iyong bayan. So, ang bayan ni Abraham ay sinasabing sa lugar ng Iraq. Yung land of Or, sinasabi sa Or na ito ay napakayaman. Wala ka masasabing kahirapan doon, mayaman, maunlad. Pero ang problema, ang Diyos nila na sinasamba ay mga Diyos-Diyusan. Ngayon, ninais ni Yahweh na itong si Abraham ay tawagin. Sapagkat sabi nga sa itong mga historiador, na si Abraham o si Abram ay hindi naniniwala doon sa mga Diyos-Diyusan. So, naniniwala siya sa totoong Diyos na buhay, kaya siya ay tinawag na propeta, gawa nga meron siyang nakikitang bagay na hindi katulad ng iba doon sa kanilang lugar. Kaya itong si Yahweh, ang dakilang may likha ay nagpakilala sa kanya. At si Yahweh mismo, ang tumawag sa kanya, siya mismo ang tumawag. At pag pinasa natin ang aklat ng Genesis, si Yahweh rin mismo ang nagsabi na si Abraham ay propeta. So talagang ang Diyos na buhay ang nagpahayag na ito'y propeta. So kung kukuhain natin, maaaring doon sa time na yun nga, na nakikita ni Abraham yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao, ng mga priest, ng mga Diyos-Diyosan nila. Kaya si Abraham ay may kakaibang idea o kaya ay pagtitiwala na kinakailangang hubugin at para tumibay ang kanyang pananampalataya ay si Yahweh, ang dakilang may likha, ang nagpahayag na sa kanya. So, hindi natin alam kung paano ito, kung sa pamagitan ng panaginip o anumang bagay, basta sinabi rito ay sinabi ni Yahweh kay Abraham. Okay, so tuloy po tayo. Sabi rito, lisanin mo yung bayan, ang kanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, lahat ay lilisanin, yung mga mahal niya sa buhay, ay lilisanin, iiwanan ni Abraham. Ngayon, kapag iniwanan ni Abraham yon, itong pangako, pararamihin ko ang iyong mga anak at gagawin ko silang isang malaking bansa. Ang sabi ito ay, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Ang problema ni Abraham pala, si Sarai ay hindi pa Sarah, si Sarai ay baob. So, paano mangyayari na dadami ang kanyang mga anak at mga apo? Maliban na lamang kung mangangaliwa siya o katulad ng ginawa ni Sarai, binigyan siya ng magiging kabahagi upang magkaroon siya ng anak dito. Di ba? Pero hindi 'yun ang nais ng Panginoon. Kundi pag binasa natin sa susunod ng mga kabanata, si Sarai pa rin ang magiging ina ng mga pinangako ng Diyos na buhay. Okay, tuloy tayo. Pagpapalain kita, sabi dito. Sabi dito ulit, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. So hindi lamang yung
tribo na tinatawag, kundi yung talagang malaking tribo, kilalang tribo. Yan. Dahil nung una, mga tribo-tribo, nagsisimula ang mga bansa. Hanggang nagkaroon na ng malaking tribo at naging bansa na. Kaya yan ang pangako ng Diyos. Sabi dito, at gagawin ko kung dakila ang iyong pangalan at ikaw ay maging pagpapala sa marami. So pagpapalain kita, sabi ng Panginoon. Kaya makita nyo hanggang ngayon, si Abraham, hindi na Abraham kundi Abraham na kilala sa relihiyong Muslim, relihiyong Judaismo, at relihiyong Kristiyano. Di ba ba? Kaya natupad ang pangako ng Diyos na buhay, ang pagpapala. Basta't ang gagawin lang ni Abraham pala ay susunod kay Yahweh. O application, sa buhay natin, pag tayo tinawag ng Panginoon, hindi pwedeng wala tayong iiwanan. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kinakailangan meron tayong pagtitiwalaan kung iiwan nga natin, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me, iwanan ang lahat ng bagay. Not necessarily, yung isa nga na pati yung mga bagay-bagay na makikita dito, hindi naman iniwanan ni Abraham yung mga gamit niya, yung mga kayamanan niya. So, mayroong mga exception to the rule, sabi nga, na kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin ay para ka ng pulubi na iiwan ng lahat. Kundi lang, yung mga mahal sa buhay, sapagkat maging pabigat yan. Halimbawa, pag may namatay, so, imbis na maglingkod sa Diyos, aalalahanin pa yan. Yan po mga halimbawa lamang. And then afterwards, sabi ito, sa talatang 3, ang sayo'y, sabi ito, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. So, napakaganda, ang sayo'y, ibig sabihin, kung ikaw ay re-respect, kung ikaw ay talagang igagalang na ikaw ay galing sa akin, sa Diyos, kay Yahweh, yan, ganyan, ay talagang ang pagpapala ay pupunta rin sa taong yon. At ang sa'yo sumumpa ay aking susumpain. So ito po yung nangyari sa panahon nila Hitler, ang Germany. Ano po nangyari kay Hitler? Ano po ang nangyari doon sa Spain, na kanila pong pinagpapatay yung mga tribong Israelita? Ano pong nangyari sa iba pang mga, kumbaga sa sumalbahi dito sa mga Israelita? Totoo na sila ay pinasakop ng dakilang mahilikang si Yahweh sa mga kaaway. Dahil, bakit? Sapagkat napakakatigas ng ulo nila. Sila ay sumasamba na sa hindi totoong Diyos. At hindi lang yon, ginagaya nila yung mga pagano na pinapatay yung mga panganay. Kaya ano sabi ng Diyos? Ubusin nyo yung mga taong, yung mga sasakupin yung bansa o lugar, sapagkat magiging tinik sa inyong lalamunan. Bakit magiging tinik? Sapagkat yun nga po, pwedeng ma-adapt nila yung kultura, at ang kultura nga ay pinapatay ng mga taong yon sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan ang kanilang panganay na anak. Iniaalay. Kaya yung iba naman nagkakaroon ng kritisismo, bakit ganun kasalbahe ang Diyos na buhay dito sa Old Testament. Alin bang mas salbahe? Yung ialay, ihandog, generation to generation yung mga anak, na at nagkakaroon ng tinatawag na sinasabing ang orgies, na kapag nag-iinuman sila, alang-alang sa kanilang Diyos-Diyosan, ay pati hindi nila asawa ay ginagalaw nila. At yun yung mababasa natin sa aklat ng Deuterocanonico dito sa mga sirak. Doon po mababasa natin, doon sa karunungan ni Solomon. Pero ang pinakamahalaga, hindi nga po, igalang natin ang bansang Israel, kahit na sila nagkasala kay Yahweh, sapagkat ang ama nila ay si Yahweh. Ang magpaparusa sa kanila ay si Yahweh. Kaya nga sabi nga nila doon sa New Testament, sabihin ng mga tao, ng mga Hudyo, na kami ang mananagot sa taong yan, at pati ang mga anak ay dinamay, at ang aming mga anak. So, ano po nangyari sa kanila? Yun nga po, pinanagutan ng kanilang mga anak ang kasalanan ng mga magulang, sa pamamagitan nga yung sinasabi ng nangyari kay yung ginawa ni Hitler. Pero yun ay naging papala bandang huli, sapagkat nagkaroon ng bansa ang Israel. 1948 nagkaroon ng bansa.
So, yun po, huwag susumpain. Dahil maraming yung iba, nakita ko mga pastor, mayroong isang pastor na sumpain daw yung dahil nasa Biblia. Bakit niya gagamitin niya? Alam ba niya kung anong dahilan kung bakit ginamit nung sumulat yun, yung sumpain? Yung ba talaga yung sumpain na sa panahon niya, gawa lang nagdakaw yung tao kasumpa-sumpa na. Minsan huwag namang magagalit ang magnanakaw yung mga nasa tahanan ng Diyos. Hindi kasumpa-sumpa, di po ba? So maraming mga ganyan na hindi pinag-aaralan basta lang mayroong maituro doon sa tao. Kaya ito po ay sinabi sapagkat talaga namang totoo, yan. Ang sa iyo sumumpay, aking susumpain, sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So napakaganda. Bakit pagpapalain? Sapagkat ang Diyos mismo ang tumawag kay Abraham, ang Diyos mismo ang nagsabi na ang pagpapala ay sa iyo, at ang sino mga sa iyo ay kumilala, tumanggap, ay aking pagpapalain. So sa panahon natin ngayon, ang Panginoon sa Kristo, ang sino mga sa Kanya ay mamakinig, sabi nga dito, yung sa 15:7 ng 1, kung kayo manatili sa akin at manatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ng Ama, yung mga preceding verse, ang Ama, kung kayo namumunga ng sagana, at sa ganun ay makikilala kayo mga alagad ko. So ganun ang pangako. At the same din kay Abraham. Ngayon, kung hindi sumunod o kaya hindi kinilala, sabi ng Panginoon sa Juan chapter 15, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So ganun po. Dahil nung una, blessing and cursing ang ginagamit. Then sabi dito, sa talatang 4, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Okay, kita niya, sumunod nga si Abram. Nilisan niya ang Haran nung siya ay 75 taon, 75 years old. Sumama sa kanya si Lot, ang kanyang pamangkin. Kita niya, isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. So hindi na mga pinapasama ng Diyos si Lot. Dahil nga sabi nga, iwanan mo ang iyong tahanan at mga kamag-anak. Pero hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit niya isinama si Lot. Pero si Lot ay si Lot ay naging salot, di ba? Lot ay naging salot. Hindi naman, napakapangit naman nun. Pero makita natin si Lot ay naging troublemaker. Nag-away-away yung mga nagbabantay ng mga tupa, gawa nga sa dami. Ano sabi ni Abraham kay Lot? Sige Lot, para wala nang away-away. Kung anong mapili mong lugar, doon ka. Kung ikaw sa silangan, ako naman sa kanluran. Din ginawa nga ni Lot. Pero bandang huli, ano pong nangyari? Itong si Lot ay nabihag ng mga kaaway ng pinuntahan niya, yung Sodom at Gomora, at pagkatapos iniligtas ni Abraham, di ba? Then afterwards nagkaroon ng problema, yung palang mga Sodomites ay mga ayaw nila ng mga babae. Ang lalaki gusto ay sa kapwa lalaki, at gusto nilang sipingan o gahasain yung dalawang bisita ni Lot ng mga anghel. Then afterwards nagkaroon ng problema. Then, ginahasa ng mga anak ni Lot, yung kanilang ama. Nagkaanak. At yun, naging problema rin yung mga lahi ni Lot sa mga Israelita. Di ba? Pero, bandang huli, nagkaroon din naman ng mabait na babae, walang iba kundi si Ruth, na galing sa Moabita. Kaya, ito po, minsan yung pagkatakot ni Abraham, hindi pa po siya ganap dito. Kaya gusto ko sa inyo, yung magiging ama ng pananampalataya, kahit natawagin ng Diyos, hindi ibig sabihin, siya ay 100% na sumunod sa Diyos. At makikita natin dito ang unang problema nga naging unang pagsuway ni Abraham, yung pamangkin niya ay dalhin niya. So, minsan ganun din tayo. Pero ang pinakamahalaga, makita natin yung mga problema ni Abraham hanggang tumatag ang kanyang pananampalataya, dahil ito po ay magagamit natin sa panahon ngayon. Ang iba, akala nila kapag nagtiwala sa Diyos, kaya niyang palayasin itong COVID. Kayang-kaya, yan ganyan. Pero, pag dumating na yan,
Sabi nga ng isang propeta, magtatago ka sa bubungan o sa iyong silid. Dahil nga madali lang sabihin pero mahirap gawin. Kaya, pero sa mga nagtitiwala sa Panginoon, kaya subaybayan niyo po itong aking ginagawang video tungkol sa pananampalataya. At ito po ay magiging kagamit-gamit ninyo sa darating na panahon. O kahit na ngayon, kung kayo magtitiwala sa Panginoon. Kaya tayo manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang manonood nito, makikinig, at patuloy na isa sa pamuhay ang mga natutuhan dito. Hindi lang siya, kundi ako rin at kaming lahat. Kaya purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you po sa inyong lahat.